Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala sa Angel John Agner at welcome po sa aking Day 129 Daily Devotion ni Pastora Slo Ocampo. At para po ngayong araw ay ang pagpapatuloy ng series about the Understanding the Church. At ang topic po natin ngayong araw, December 4, 2024 ay The Church is the Body of Christ. At ang scripture po natin ngayong araw, Ephesians 1, verse 22 to 23. And God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church, which is body, the fullness of him who fills everything in every way. Sa Tagalog naman po, at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawang siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya, na pumupuspos ng lahat sa lahat. Teaching number 1, Christ is the supreme authority of the church. Sabi po dito ng ating Panginoong Hesukristo, siya po ang pinaka-supreme authority ng church. Kumbaga, siya po yung sabi nga po dito na at kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa at ginawa siyang ulo. Ibig sabihin po na lahat po ng bagay ay nasa paa at nasa ulo or naging ulo ang ating Panginoong Hesukristo. Or siya po ay pinakamataas na authority ng church, nakapupuspusan ng lahat. And teaching number 2, the church is the body of Christ. Sabi po dito, sabi nga po dati na ang church po talaga, siya po ang body of Christ. Kaya dapat po na ingatan natin, pangalagaan natin ang church na meron tayo. Dahil nga po, ito po yung body of Christ na nagsisimbolo. Kaya po pangalagaan po natin ang church natin. Gawin po natin itong mapayapa at kapuri-puri sa ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, the church continues the works of Christ. Sabi po dito na sa church po ay talagang dun po talaga nagko-continuous yung mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Diyos. Like, pag sa church po, pwede tayo, papuntahin po natin yung mga friends natin doon para po makilala rin po nila si God and mapalapit po sila sa ating Panginoong Diyos. Dahil ayun po ang gusto ng ating Panginoong Diyos na parang lahat ng tao is mapaisailalim ng kanyang kapangyarihan. And application number 1, give your utmost loyalty to the Christ. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na ibigay natin yung loyalty sa ating Panginoong Diyos. Na dapat po ay talagang siya lang po ang pinaka-supreme authority natin sa buhay natin. Dahil nga po, kapag nasa buhay natin ang ating Panginoong Hesukristo, ang buhay natin ay mapayapa at banal. And application number 2, trust that Jesus cares for the church as His own body. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na magtiwala po tayo na ang ating Panginoong Diyos ay talagang inaalagaan yung church dahil nga po ito po ay kanyang katawan. Talaga po magtiwala tayo kasi minsan talaga sa church pag tayo ay nagwo-worship, parang may nararamdaman tayong kakaiba dahil alam natin na yung pag nagwo-worship po tayo na andun yung ating Panginoong Diyos na nakikinig sa atin. And application number 3, continue reflecting character and works of Christ. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na continue lang po natin na gawin yung mga bagay na gusto or nakakabanal or nakakataas ang ating Panginoong Diyos.
and discussion, how can we as the body of church reflects His character in our daily lives? Sabi po dito sa devotion at purpose sa akin na yung body of the church is nag-reflect po ito sa character natin kapag po ginagawa po natin yung mga bagay na natuturo sa church and yung mga nakapapakinggan po natin sa church, ayun po, ma-apply po natin siya sa ating daily lives. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.